Sa panahon ngayon, kakaunti ang mga usaping mas mabilis magdulot ng debate, emosyon at matinding pagkakahati kaysa sa usapin ng LGBTQ+ at pananampalataya. Sa social media, simbahan, podcasts at comment sections, paulit-ulit bumabalik ang parehong tanong. Ano ba talaga ang pananaw ni Jesus tungkol dito? May ilan na nagsasabing si Jesus ay tungkol sa pag-ibig, pagtanggap at compassion. Kaya ginagamit nila ang kanyang pangalan upang suportahan ang inclusivity at acceptance. Ngunit sa kabilang panig, may mga Kristiyanong naniniwalang hindi maaaring ihiwalay ang pag-ibig sa doktrina at moral teachings ng Bible. Kaya para sa kanila, mahalaga ring pag-usapan ang kasalanan, repentance at biblical standards. At dito, nagsisimula ang isa sa pinakasensitibo at pinakakomplikadong debate sa modern Christianity. Mahalagang maunawaan na ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa politics o culture wars. Para sa maraming tao, ito ay personal. Ito ay konektado sa identity, pananampalataya, pamilya, dignity, at kung paano nila inuunawa ang relasyon nila sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakabilis uminit ng diskusyon kapag pinag-uusapan ang LGBTQ+ at relihiyon. Dahil sa likod ng bawat argumento ay may totoong taong nasasaktan, naniniwala, natatakot o naghahanap ng sagot. Isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit patuloy ang debate ay dahil walang direktang statement si Jesus sa canonical Gospels na tahasang tumatalakay sa modern LGBTQ+ identity sa paraan ng pag-uusap natin ngayon. Dahil dito, maraming magkakaibang interpretasyon ang lumitaw. May ilan na nagsasabing ang katahimikan ni Jesus sa issue ay mahalaga. Para sa kanila, ang kanyang sentro ay pagmamahal, awa at paglapit sa mga marginalized. Ngunit para sa iba, kahit walang direct quote si Jesus tungkol sa LGBTQ+ sa modern sense, nananatili pa rin ang mas malawak na biblical sexual ethics na ginagamit ng traditional Christian teaching. At dito lalong lumalalim ang usapan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng love sa pananaw ni Jesus? Ang pagtanggap ba ay nangangahulugang pagsang-ayon? Maaari bang magmahal ng hindi binabago ang doktrina? O posible bang mali ang matagal ng interpretasyon ng ilang biblical passages tungkol sa sexuality? Sa modernong panahon, ang debate na ito ay hindi na lamang usapan ng theologians. Nasa TikTok ito, nasa YouTube reactions, nasa churches, schools, pamilya, at kahit sa loob mismo ng Christian communities. May mga simbahan na nagiging mas affirming habang may iba namang nananatiling matatag sa traditional doctrine. Dahil dito, ang tanong tungkol sa LGBTQ+ ay naging isa sa pinakamalalaking tests ng modern Christianity pagdating sa balance ng truth, compassion, scripture at cultural change. Sa pag-aaral na ito, sisiyasatin natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa usaping ito. Titingnan natin kung ano ang sinasabi at hindi sinasabi ni Jesus sa Gospels, paano ginagamit ang iba't ibang Bible verses sa debate, ano ang pananaw ng conservative at progressive Christians, at paano ito tinitingnan ng modern scholars. Dahil sa dulo, ang tanong ay hindi lamang, ano ang stance ni Jesus? Ang mas mahirap na tanong ay, paano haharapin ng tao ang isa sa pinakakomplikadong usapin ng modern panahon habang sinusubukang pagsamahin ang pananampalataya, katotohanan at paggalang sa kapwa? Sa modernong panahon, kakaunti ang mga usaping kayang magdulot ng matinding emosyon, mabilis na paghahati, at walang katapusang debate gaya ng usapin ng LGBTQ+ at pananampalataya. Sa loob lamang ng ilang minuto sa social media, makakakita ka ng videos, Bible quotes, reaction clips, testimonies at arguments mula sa magkabilang panig. Lahat ay kumbinsidong nasa kanila ang tama. Para sa ilan, ito ay usapin ng human rights, dignity at acceptance. Para naman sa iba, ito ay usapin ng biblical truth, doctrine, at katapatan sa itinuturing nilang kalooban ng Diyos. At sa gitna ng dalawang ito, maraming tao ang nalilito, nasasaktan, o desperadong naghahanap ng malinaw na sagot. Isa ito sa pinakasensitibong debate ngayon, dahil hindi lang ito abstract theological issue. Hindi ito simpleng usapin ng interpretasyon ng lumang teksto. Para sa maraming tao, personal ito.
Nakakabit ito sa identity nila, relasyon sa pamilya, lugar nila sa simbahan at mismong pakiramdam nila kung sila ba ay tinatanggap o hinuhusgahan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang usaping ito ay madalas magdulot ng matinding reaksyon. Kahit sa mga dating tahimik na komunidad, malaki rin ang epekto ng internet at social media sa pag-init ng debate. Noon, ang theological discussions ay kadalasang nasa loob lamang ng simbahan, seminaryo o academic circles. Ngunit ngayon, nasa TikTok, Facebook, YouTube, podcasts at comment sections na ito. Dahil dito, mas mabilis kumalat ang clips, short, arguments at emotionally charged content. Isang verse lamang o isang viral statement ay maaaring magdulot ng libu-libong reactions sa loob ng ilang oras. At dito pumapasok ang isang malaking problema ng modern online culture. Madalas, mas pinapaboran nito ang mabilis at emosyonal na sagot kaysa sa mahaba at komplikadong pag-unawa. Kaya sa usapin ng LGBTQ+ at Christianity, madalas nagiging simpleng love versus hate o truth versus compromise ang framing, even though mas malalim at mas komplikado talaga ang tunay na debate. May isa pang dahilan kung bakit napakainit ng usaping ito, dahil hinahamon nito ang balanse sa pagitan ng doctrine at compassion. Maraming Christians ang naniniwalang mahalaga ang biblical morality at hindi maaring basta baguhin ang traditional teachings dahil lamang sa pagbabago ng kultura. Ngunit may iba namang nagsasabing kung tunay na sentro ng mensahe ni Jesus ang pag-ibig, awa at paglapit sa marginalized, kailangang muling pag-isipan kung paano ginagamit ang Bible laban sa LGBTQ+ individuals. Dahil dito, hindi lamang ano ang tama, ang tanong, mas malalim pa. Paano ba dapat tratuhin ng isang Kristiyano ang taong hindi niya kapareho ng paniniwala o lifestyle? Maaari bang manatiling tapat sa doctrine habang may compassion? At saan nagtatapos ang acceptance at nagsisimula ang disagreement? Ang usaping ito ay naging major conflict din sa loob mismo ng Christianity. May mga simbahan at denominations na naging mas affirming sa LGBTQ+ relationships at identities. May iba namang nananatiling mahigpit sa traditional interpretation ng biblical sexual ethics. Sa ilang bansa, nagdulot pa ito ng paghahati ng churches, pagkawala ng members, at matitinding theological disputes. Sa madaling salita, hindi lamang ito debate sa labas ng simbahan. Ito ay debate sa loob mismo ng Christian world. Mahalaga ring maunawaan na ang modern LGBTQ+ identity ay nanggagaling sa cultural at psychological framework na ibang-iba sa mundo ng sinaunang Bible. Kaya isa sa pinakamalalaking tanong sa scholarship ngayon ay ito. Kapag nagbabasa tayo ng biblical passages tungkol sa sexuality, pareho ba talaga ang tinutukoy noon at ngayon? O baka may mga bahagi ng modern discussion na hindi eksaktong umiiral sa parehong anyo noong panahon ng Bible? Sa huli, ang dahilan kung bakit napakasensitibo ng debate na ito ay dahil hindi lamang ito tungkol sa doctrine o culture. Ito ay tungkol sa tao. Tungkol ito sa pananampalataya, identity, rejection, belonging, morality, at paghahanap ng katotohanan sa isang mundong mabilis magbago. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng slogans o mabilis na sagot sa usaping ito. Dahil kapag pinag-uusapan ang LGBTQ+ at pananampalataya, hindi lang ideyas ang pinag-uusapan, mga totoong buhay at totoong pananampalataya ang nakataya. Isa sa pinakamadalas na argumento sa modern debate tungkol sa LGBTQ+ at Christianity ay ito. Wala namang direktang sinabi si Jesus tungkol sa homosexuality o LGBTQ+ issues sa canonical Gospels. Para sa marami, lalo na sa progressive Christians at ilang modern interpreters, mahalagang punto ito. Dahil kung ang usapin ay napakalaking moral issue, bakit tila walang tahasang pagtuturo si Jesus tungkol dito sa parehong paraan ng kanyang pagtalakay sa ibang paksa, gaya ng pag-ibig, pagpapatawad, kayabangan o pagkukunwari ng religious hypocrisy? Sa unang tingin, malakas ang argumentong ito dahil totoo na sa apat na canonical Gospels, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Walang malinaw na eksenang direkta
at tahasang tumatalakay si Jesus sa homosexuality sa modern sense ng termino. Walang verse kung saan sinabi niya ang eksaktong modern wording na ginagamit sa kasalukuyang debates. Dahil dito, may ilan na nagsasabing dapat maging maingat ang mga Christians sa paggamit ng pangalan ni Jesus bilang sentro ng anti-LGBTQ+ rhetoric, kung hindi naman ito direktang naging focus ng kanyang ministry. Para sa ilang progressive Christians, mahalaga rin ang observation na mas madalas ituon ni Jesus ang kanyang mensahe sa awa, pag-ibig, repentance, humility, at paglapit sa mga taong itinuturing na outcasts ng lipunan. Madalas siyang makitang kasama ng tax collectors, makasalanan, at mga taong hinuhusgahan ng religious elite. Kaya para sa kanila, ang silence ni Jesus sa LGBTQ+ issue ay maaaring indikasyon na mas mahalaga sa kanya ang compassion kaysa sa culture war-style condemnation na nakikita minsan sa modern religious discussions. Ngunit dito rin nagsisimula ang matinding pagtutol ng conservative Christians. Para sa traditional Christian perspective, ang kawalan ng direct statement ay hindi nangangahulugang approval o neutrality. Ayon sa kanila, mahalagang tingnan si Jesus hindi bilang isolated teacher na hiwalay sa kabuuang biblical worldview, kundi bilang bahagi ng mas malawak na scriptural framework. Sa pananaw na ito, kahit hindi direktang nagsalita si Jesus tungkol sa homosexuality sa modern terminology, may mga pahayag siya tungkol sa marriage, sexuality, at creation order na para sa conservatives ay nagpapakita ng traditional male-female framework. Isa sa madalas gamitin ay ang pagtukoy ni Jesus sa Genesis nang pag-usapan niya ang kasal. Mula sa pasimula, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Para sa traditional interpretation, mahalaga ito dahil tila kinukumpirma ni Jesus ang classical Jewish understanding ng marriage at sexual ethics. Kaya para sa conservatives, hindi sapat na sabihing walang sinabi si Jesus kung ang kanyang worldview naman ay nakaugat sa Jewish moral framework ng kanyang panahon. May isa pang mahalagang layer dito. Ang modern concept ng LGBTQ+ identity ay hindi eksaktong umiiral sa parehong anyo noong unang siglo. Ang sexual orientation bilang bahagi ng personal identity ay largely modern framework. Kaya para sa maraming scholars, kailangang maging maingat sa direktang pag-project ng modern categories pabalik sa biblical world. Dahil dito, nagiging mas komplikado ang tanong. Hindi lamang ano ang sinabi ni Jesus, kundi ano ba mismo ang social at moral categories na umiiral noong panahon niya? May ilan ding scholars na nagsasabing ang katahimikan ni Jesus sa issue ay maaaring dahil ang kanyang audience ay nasa loob na ng Jewish moral assumptions tungkol sa sexuality. Kaya hindi na ito kailangang gawing pangunahing debate noon. Samantala, may iba namang naniniwalang kung talagang central at pinakamahalagang issue ito, bakit tila hindi ito naging pangunahing focus ng kanyang teachings kumpara sa hypocrisy, greed, injustice, at lack of mercy. At dito natin nakikita kung bakit napakahirap at sensitibo ng debate na ito. Dahil parehong may puntong sinusubukang ipakita ang magkabilang panig. Para sa ilan, mahalaga ang hindi direktang pagtukoy ni Jesus sa LGBTQ+ bilang paalala laban sa sobrang fixation ng ilang Christians sa issue. Para naman sa iba, hindi kailangang may explicit statement para manatiling valid ang traditional biblical sexual ethics. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang may sinabi ba si Jesus, kundi paano natin dapat unawain ang katahimikan, mga pahiwatig, at mas malawak na worldview ng kanyang teachings. At dito, nagsisimula ang mas malalim pang debate. Dahil kapag wala ang simpleng direct quote na hinahanap ng marami, ang usapan ay lumilipat sa interpretation, context, at kung paano dapat basahin ang Bible sa modern mundo. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng modern debate tungkol kay Jesus at LGBTQ+ issues ay hindi lamang kung ano ang sinabi niya, kundi kung paano siya nakitungo sa mga taong itinuturing na makasalanan, marginalized, o rejected ng lipunan noong kanyang panahon. Dahil kapag binasa ang mga gospel narratives, paulit-ulit makikita si Jesus na lumalapit sa mga taong iniiwasan ng iba. Tax collectors, prostitutes, mahihirap, ketongin,
at mga taong mababa ang tingin ng religious society. At dito nanggagaling ang isa sa pinakamalalakas na argumento ng mga naniniwalang mas mahalaga kay Jesus, ang compassion kaysa social exclusion. Sa unang siglo, malakas ang social at religious boundaries sa Jewish society. May malinaw na distinction sa pagitan ng malinis at marumi, matuwid at makasalanan. Kaya para sa maraming religious leaders noon, mahalaga ang pag-iwas sa mga taong may reputasyong makasalanan o ritually unclean. Ngunit si Jesus ay tila paulit-ulit na lumalabag sa expectations na iyon. Hindi niya iniiwasan ang mga taong rejected ng lipunan, lumalapit siya sa kanila. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang pakikisalamuha niya sa tax collectors. Sa panahon ng Roma, ang mga tax collectors ay madalas ituring na traitor at corrupt. Ngunit hindi lamang sila kinausap ni Jesus, kumain pa siya kasama nila. Sa kultura noon, ang pagkain kasama ng isang tao ay simbolo ng pagtanggap at relasyon. Kaya para sa maraming nakakita nito, nakakagulat at skandalous ang kanyang ginagawa. Ganito rin ang reaksyon sa pakikitungo niya sa mga babaeng may masamang reputasyon. Sa halip na agad silang itulak palayo, madalas ipinapakita ni Jesus ang awa, dignidad at personal na pakikipag-usap sa kanila. Isang malinaw na halimbawa rito ay ang babaeng nahuling nangangalunya. Habang handa na siyang batuhin ng karamihan ayon sa batas, sinabi ni Jesus, "Ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato." Para sa marami, ipinapakita ng eksenang ito na si Jesus ay hindi madaling sumabay sa culture of condemnation. Dahil dito, maraming modern Christians, lalo na sa mas progressive side, ang ginagamit ang mga kwentong ito upang ipakita ang sentro ng ministry ni Jesus ay paglapit sa mga taong tinutulak palayo ng religious society. Para sa kanila mahalagang itanong, kung paano nakitungo si Jesus sa mga outcasts noon, paano kaya niya haharapin ang mga marginalized groups ngayon? Ngunit dito, rin pumapasok ang isang mahalagang nuance na madalas banggitin ng conservative Christians. Ayon sa kanila, bagamat malinaw ang compassion at mercy ni Jesus, hindi ibig sabihin nito na automatiko niyang ina-affirm ang lahat ng ginagawa ng tao. Madalas nilang sabihin na si Jesus ay parehong puno ng grace at truth. Halimbawa, sa kwento ng babaeng nahuling nangangalunya, hindi siya nakisali sa pambabato, ngunit sinabi rin niya, "Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Para sa traditional interpretation, mahalaga ang balance na ito. May awa, ngunit may moral call to repentance. At dito nagiging sentro ang isa sa pinakamahirap na tanong sa modern Christianity. Paano pagsasamahin ang compassion at conviction? Maaari bang magmahal nang hindi sinasang-ayunan ng lahat? Maaari bang manatiling tapat sa traditional doctrine habang tunay na nagpapakita ng dignidad at paggalang sa tao? May isa pang mahalagang observation tungkol kay Jesus. Mas madalas niyang kondenahin ang hypocrisy, pride at kawalan ng awa ng religious elites kaysa sa simpleng paglapit ng mga ordinaryong makasalanan. Dahil dito, maraming tao ngayon ang nakakakita kay Jesus bilang figure ng radical compassion kaysa figure ng social exclusion. Ngunit para sa iba, hindi rin dapat gamitin ang compassion ni Jesus upang alisin ang anumang konsepto ng moral accountability. Mahalaga ring tandaan na ang modern categories ng LGBTQ+ identity ay hindi eksaktong katulad ng social categories noong unang siglo. Kaya kapag ginagamit ang halimbawa ng outcasts sa panahon ni Jesus, may debate kung paano ito dapat i-apply sa modern context. Gayunpaman, malinaw na may pattern sa ministry niya. Hindi niya iniiwasan ang mga taong rejected ng lipunan. Lumalapit siya, nakikinig, kumakain kasama nila, at tinatrato silang tao na may dignidad. Sa huli, ang pakikitungo ni Jesus sa mga outcasts ay isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng debate tungkol sa LGBTQ+ at Christianity. Dahil kahit magkaiba ang pananaw ng mga tao sa doctrine, marami ang sumasang-ayon sa isang bagay. Ang paraan ng pagtrato ni Jesus sa tao ay puno ng compassion, dignity at personal engagement. At marahil dito nagsisimula ang pinakamahalagang hamon sa modern Christians, hindi lamang kung paano i-defend ang kanilang beliefs, kundi kung paano nila ipapakita ang parehong uri ng pagtrato ni Jesus sa mga taong madalas nahuhusgahan, natatakot o itinutulak palayo ng lipunan.
Bagamat walang direktang pahayag si Jesus tungkol sa LGBTQ+, sa canonical Gospels, sa modern sense ng usapan ngayon, hindi ibig sabihin nito na walang biblical passages na ginagamit sa debate. Sa katunayan, isa sa pinakamainit na bahagi ng modern Christianity ay kung paano dapat intindihin ang ilang talata mula sa Lumang Tipan at sa mga sulat ni Pablo na madalas inuugnay sa same-sex relationships at sexual ethics. At dito, nagsisimula ang isa sa pinakamalalalim na banggaan ng interpretation, translation, at theology. Isa sa pinakamadalas banggitin ay ang Leviticus 18:22 at Leviticus 20:13 sa Lumang Tipan. Sa maraming translations, mababasa rito ang pagbabawal sa pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki gaya ng sa babae. Para sa traditional Christians at Jews, malinaw ang kahulugan nito. Bahagi ito ng biblical sexual ethics na hindi sumasang-ayon sa same-sex sexual behavior. Dahil dito, matagal nang ginagamit ang mga talatang ito bilang pangunahing foundation ng conservative position. Ngunit dito rin nagsisimula ang mga tanong ng progressive interpreters at modern scholars. Ayon sa kanila, kailangang tingnan ang historical at covenantal context ng Levitical laws. Dahil kung literal at pare-parehong ipapatupad ang lahat ng nasa Leviticus, kasama rin dito ang dietary laws, clothing restrictions, at iba pang utos na hindi na sinusunod ng karamihan sa modern Christians. Kaya para sa kanila, mahalagang tanungin kung alin sa mga lumang batas ang tinitingnan bilang culturally specific at alin ang universal moral principle. Pagdating naman sa Bagong Tipan, madalas sentro ng debate ang ilang sulat ni Pablo, lalo na sa Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 6 at 1 Timothy chapter 1. Sa Romans chapter 1, may bahagi kung saan binanggit ni Pablo ang same-sex relations bilang bahagi ng mas malawak na discussion tungkol sa idolatry at human desires. Para sa traditional interpretation, isa ito sa pinakamalinaw na New Testament passages laban sa homosexual behavior. Ngunit para sa progressive scholars, hindi ganoon kasimple ang usapan. May ilan na nagsasabing maaaring ang tinutukoy ni Pablo ay particular na exploitative, lust-driven o pagan sexual practices sa Roman world, hindi necessarily committed same-sex relationships sa modern sense. May iba ring nagtuturo na ang cultural understanding ng sexuality noong unang siglo ay ibang-iba sa modern framework ng orientation, identity at consensual partnership. Isa pang malaking debate ay tungkol sa translation ng ilang Greek terms gaya ng arsenokoitai at malakoy sa 1 Corinthians chapter 6. Sa ilang modern translations, isinasalin ang mga ito bilang homosexuals o men who practice homosexuality. Ngunit ayon sa ilang scholars, komplikado ang exact meaning ng mga salitang ito at may debate kung tumutukoy ba sila sa exploitation, prostitution, abuse o broader sexual categories. Dahil dito, ang translation mismo ay naging bahagi ng malaking theological conflict. Para sa conservative Christians, kahit may nuances sa language at history, malinaw pa rin daw ang overall biblical pattern. Mula Genesis hanggang New Testament, ang ideal framework ng sexual relationship ay male-female marriage. Kaya para sa kanila, hindi isolated verses lamang ang usapan, kundi ang kabuuang biblical worldview tungkol sa sexuality. Samantala, para sa progressive Christians, mahalaga ring tingnan kung paano ginagamit ang Bible sa modern context. Ayon sa kanila, may mga pagkakataon sa kasaysayan kung saan ginamit ang ilang biblical passages upang suportahan ang mga pananaw na kalaunan ay muling sinuri ng Christians, gaya ng slavery o treatment sa kababaihan. Kaya para sa kanila, hindi sapat ang simpleng pag-quote ng verse nang walang mas malalim na historical at theological analysis, at dito nagiging malinaw kung bakit napakainit ng debate na ito. Dahil hindi lamang ito tungkol sa ano ang nakasulat, kundi paano ito dapat basahin. Literal ba? Contextual? Cultural? Universal? At sino ang may authority upang sabihin kung alin ang tamang interpretation? Mahalaga ring tandaan na maraming ordinaryong tao ang pumapasok sa debate na ito dala ang personal na karanasan, hindi lamang academic curiosity. May mga LGBTQ+ Christians na naghahanap ng lugar sa pananampalataya nang hindi pakiramdam na tinatanggihan sila. May mga traditional believers naman na natatakot na baka unti-unting mawala ang biblical authority kung babaguhin ang matagal ng interpretasyon. Sa huli,
Ang mga Bible verses na ginagamit sa LGBTQ plus debate ay naging higit pa sa simpleng teksto. Naging sentro sila ng mas malaking tanong tungkol sa authority ng scripture, development ng interpretation, at kung paano dapat i-apply ng modern Christians ang sinaunang teksto sa isang mundong malaki na ang ipinagbago. At marahil dito natin nakikita kung bakit hindi sapat ang mabilis na quote wars sa social media. Dahil sa likod ng bawat verse ay may kasamang history, language, theology, at totoong buhay ng mga taong apektado ng interpretasyon nito. Sa modern Christianity, isa sa pinakamalalaking paghahati sa usapin ng LGBTQ+ ay nangyayari hindi lamang sa pagitan ng believers at non-believers, kundi sa loob mismo ng Christian world. Dahil habang pareho nilang ginagamit ang Bible, parehong naniniwala kay Jesus at parehong nagsasabing mahalaga ang pagmamahal at katotohanan, malaki ang pagkakaiba ng kanilang konklusyon tungkol sa LGBTQ+ relationships at doctrine. At dito nabubuo ang dalawang pangunahing pananaw sa debate, ang progressive o affirming view at ang traditional o conservative view. Para sa progressive Christians, mahalagang sentro ng mensahe ni Jesus ang pag-ibig, compassion, dignity at inclusion. Sa kanilang pananaw, kailangang muling suriin ang paraan ng pagbasa sa mga biblical passages tungkol sa sexuality dahil ang modern understanding ng LGBTQ+ identity ay ibang-iba sa cultural context ng sinaunang mundo. Ayon sa kanila, maraming passages na ginagamit laban sa homosexuality ay maaaring tumutukoy sa exploitative, abusive o idolatrous sexual practices ng panahon ni Pablo, hindi sa committed, loving same-sex relationships sa modern sense. Dahil dito, maraming affirming Christians ang naniniwalang maaaring magkaroon ng faithful Christian life habang nasa same-sex relationship. Para sa kanila, ang tunay na issue ay hindi simpleng gender ng partners kundi ang kalidad ng relasyon, kung may love, faithfulness, consent at commitment. Sa pananaw na ito, ang church ay dapat maging lugar ng pagtanggap at hindi exclusion para sa LGBTQ+ individuals. Madalas ding banggitin ng progressive Christians ang paraan ng pakikitungo ni Jesus sa marginalized people. Para sa kanila, mahalagang tanungin kung paano gagamitin ng simbahan ng Bible, bilang sandata ng rejection o bilang daan ng grace at compassion. Dahil dito, marami sa kanila ang naniniwalang kailangang mas maging inclusive ang churches sa modern panahon. Ngunit sa kabilang panig, matatag naman ang traditional o conservative Christian perspective. Para sa kanila, hindi maaring ihiwalay ang pag-ibig sa biblical doctrine. Totoo raw na mahal ni Jesus ang lahat ng tao, ngunit hindi ibig sabihin nito na automatikong ina-affirm niya ang lahat ng behavior. Ayon sa traditional interpretation, malinaw ang kabuuang biblical pattern mula Genesis hanggang New Testament. Ang ideal sexual relationship ay nasa loob ng kasal ng lalaki at babae. Para sa conservatives, ang usapin ay hindi hatred kundi faithfulness sa scripture. Naniniwala silang hindi maaaring baguhin ang long-standing Christian sexual ethics dahil lamang sa pagbabago ng kultura o social norms. Marami rin sa kanila ang nagsasabing ang identity ng isang tao ay hindi dapat nakasentro sa sexual orientation kundi sa relasyon sa Diyos. Mahalaga ring tandaan na para sa maraming traditional Christians, posible raw magmahal ng hindi sumasang-ayon. Kaya dito lumalabas ang madalas na phrase na love the sinner, hate the sin. Sa kanilang pananaw, dapat tratuhin ng may dignity at compassion ang LGBTQ+ individuals habang nananatiling tapat sa traditional doctrine. Ngunit para sa maraming LGBTQ+ Christians at affirming believers, dito rin nagsisimula ang sakit at frustration. Dahil para sa kanila, mahirap paghiwalayin ang identity at condemnation ng same-sex relationships. May ilan na nagsasabing ang traditional approach ay nagdulot ng rejection, trauma, at pakiramdam na hindi sila tunay na matatanggap sa loob ng church. At dito nagiging mas malinaw na ang debate ay hindi lamang tungkol sa theology. Ito ay tungkol din sa lived experience. Habang ang conservatives ay natatakot na baka mawala ang biblical authority, ang progressives naman ay natatakot na baka ginagamit ang religion upang itulak palayo ang mga taong naghahanap ng Diyos. Mahalaga ring makita na parehong may sincere believers sa magkabilang panig. Pareho nilang ginagamit ang Bible. Pareho silang nananalangin.
Pareho nilang gustong maging tapat kay Jesus, ngunit magkaiba sila ng approach sa interpretation, context at application ng scripture sa modern world. Sa huli, ang banggaan ng progressive at conservative Christianity tungkol sa LGBTQ+ ay sumasalamin sa mas malaking tanong sa modern faith. Paano dapat basahin ang sinaunang banal na kasulatan sa gitna ng nagbabagong kultura? Hanggang saan maaaring magbago ang interpretasyon ng hindi binabago ang core doctrine? At paano mananatiling totoo sa pananampalataya habang tunay ding nagpapakita ng pagmamahal at dignidad sa tao? At marahil ito ang dahilan kung bakit napakahirap tapusin ng debate na ito. Dahil sa dulo, hindi lamang verses at doctrines ang pinag-uusapan, mga totoong tao, totoong pananampalataya, at totoong paghahanap ng lugar sa harap ng Diyos ang nakataya. Sa halos lahat ng modern Christian discussions tungkol sa LGBTQ+, may isang phrase na paulit-ulit lumalabas. Love the sinner, hate the sin. Para sa ilan, ito ay pagtatangkang pagsamahin ng compassion at conviction, ang ideya na maaaring kebendider ang dadyaban vindi sinasing ayunan ang ilang behavior o lifestyle. Ngunit para sa iba, isa ito sa pinaka-kontrobersyal at pinakamasakit na linyang ginagamit sa religious conversations ngayon. Dahil bagamat simple itong pakinggan, napakalalim ng epekto nito depende sa kung sino ang nakakarinig. Para sa maraming conservative Christians, mahalaga ang phrase na ito dahil sa kanilang pananaw, sentro ng Christianity ang pag-ibig sa tao kahit may disagreement sa moral choices. Naniniwala silang lahat ng tao ay makasalanan sa iba't ibang paraan, kaya walang sino man ang dapat tratuhing parang mas mababa o walang halaga. Sa framework na ito, ang pagtutol sa certain behaviors ay hindi automatikong katumbas ng puot sa tao mismo. Sa kanilang pananaw, ganoon din ang ginawa ni Jesus. Nakisalamuha siya sa mga makasalanan, kumain kasama nila at nagpakita ng awa. Ngunit kasabay nito ay may tawag din sa repentance at pagbabago ng buhay. Kaya para sa traditional Christians, ang phrase na love the sinner, hate the sin ay pagtatangkang sundan ang parehong balance ng grace at truth. Ngunit dito rin nagsisimula ang matinding pagtutol mula sa maraming LGBTQ+ individuals at affirming Christians para sa kanila, ang phrase na ito ay madalas hindi nararamdamang pagmamahal kundi disguised rejection. Dahil sa totoong buhay, ang hate the sin ay maaring magresulta sa exclusion, pagkawala ng acceptance o pakiramdam na ang mismong identity nila ay itinuturing na problema. Maraming LGBTQ+ people ang nagsasabing mahirap paghiwalayin ang behavior at identity, lalo na kung ang pinag-uusapan ay romantikong relasyon, emotional connection at personal identity na malalim na bahagi ng kanilang pagkatao. May ilan ding nagsasabing ang phrase ay minsang ginagamit bilang theological shield upang gawing mas acceptable ang rejection. Dahil kahit sabihin pang mahal ka namin, kung kasunod nito ay patuloy na condemnation ng isang bagay na itinuturing ng tao bilang bahagi ng kanyang identity at capacity to love, maaaring hindi ito maramdaman bilang tunay na pagtanggap at dito nagiging mas komplikado ang debate. Dahil ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa doctrine kundi tungkol sa epekto ng language at approach sa totoong tao. Para sa isang conservative believer, maaaring ang phrase ay sincere expression ng pagmamahal habang nananatiling tapat sa kanilang paniniwala. Ngunit para sa isang LGBTQ+ individual na nakaranas ng rejection o trauma mula sa religious communities, maaaring iba ang dating nito, hindi bilang compassion, kundi bilang paalala na hindi sila lubusang matatanggap. May isa pang mahalagang tanong. Dito, posible ba talagang paghiwalayin ang tao at ang tinatawag na kasalanan sa ganitong uri ng issue? Sa ilang moral discussions, maaaring mas madaling gawin ito. Ngunit sa sexuality at identity, mas personal at mas interconnected ang usapin. Kaya para sa maraming affirming Christians, ang phrase ay kulang o problematic dahil hindi nito kinikilala ang complexity ng human identity at relationships. Samantala, may ilang Christians naman, kahit traditional pa rin ang theology, na nagsasabing kailangang maging mas maingat sa paggamit ng phrase na ito. Hindi dahil binabago nila ang doctrine,
kundi dahil nakikita nila kung paano ito minsang nagagamit ng walang empathy o tunay na relasyon. Para sa kanila, madaling sabihin ang love the sinner, pero mas mahirap ipakita ang totoong uri ng pag-ibig, pakikinig, at dignidad na ipinakita ni Jesus sa mga taong marginalized. Mahalaga ring tandaan na ang phrase na love the sinner, hate the sin, ay hindi direktang quote mula kay Jesus o mula sa Bible. Isa itong theological expression na na-develop sa Christian thought upang subukang ipaliwanag ang relasyon ng grace at morality. Ngunit dahil hindi ito simpleng biblical quotation, mas bukas din ito sa debate kung paano ito dapat gamitin at kung tama ba ang application nito sa modern LGBTQ+ discussions. Sa huli, ang kontrobersya sa phrase na ito ay nagpapakita ng mas malaking tensyon sa modern Christianity. Paano pagsasamahin ang conviction at compassion? Paano mananatiling tapat sa pinaniniwalaang katotohanan habang iniiwasan ang pagiging mapanghusga o mapanakit? At paano maipapakita ang pag-ibig sa paraang tunay na nararamdaman ng taong nasa harap mo? Dahil sa dulo, madaling magsalita tungkol sa truth at love bilang abstract concepts. Ngunit ang tunay na hamon ay kung paano ito isa sa buhay sa pakikitungo sa mga totoong tao na may totoong karanasan, pananampalataya at sugat. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng modern debate tungkol sa LGBTQ+ at Bible interpretation ay ang tanong ng cultural context. Dahil bago agad magdeklara kung ano ang malinaw na ibig sabihin ng isang talata, maraming scholars ang nagtatanong, muna, pareho ba talaga ang mundo ng Bible sa modern mundo natin ngayon? Kapag pinag-uusapan ba ng sinaunang teksto ang sexuality, pareho ba yon sa modern concept ng LGBTQ+ identity, orientation, at committed same-sex relationships? Para sa maraming modern scholars, lalo na sa progressive side, napakahalaga ng tanong na ito. Dahil ayon sa kanila, ang sexual categories noong sinaunang panahon ay ibang-iba sa paraan ng pag-unawa natin ngayon sa identity at orientation. Sa modern world, ang LGBTQ+ identity ay madalas nauugnay hindi lamang sa sexual acts, kundi sa mas malalim na sense of self, emotional attraction, at long-term relational identity. Ngunit sa Greco-Roman at ancient Jewish world, hindi ito eksaktong ganun ang framework. Halimbawa, sa maraming bahagi ng sinaunang mundo, ang usapin ng same-sex behavior ay madalas konektado sa dominance, social hierarchy, exploitation, prostitution, pagan rituals, o unequal power dynamics. May ilang scholars na nagsasabing kapag binabasa natin ang mga passages ni Pablo, maaaring ang tinutukoy niya ay mga practices na exploitative or lust-driven sa konteksto ng Roman society. Hindi necessarily ang modern idea ng mutual, consensual, committed same-sex relationships. Isa ito sa pangunahing argumento ng affirming theologians. Ayon sa kanila, kung ibang klase ng relationships ang tinutukoy ng biblical writers, kailangang maging maingat sa direktang pag-a-apply ng ancient condemnations sa lahat ng modern LGBTQ+ relationships ngayon. Sa madaling salita, maaaring ang kinokondena ng Bible ay partikular na abusive o immoral practices ng sinaunang panahon. Hindi lahat ng same-sex relationships sa lahat ng panahon. Ngunit siyempre, hindi lahat ng scholars at Christians ay sumasang-ayon dito. Para sa traditional o conservative interpreters, kahit may cultural differences, nananatili raw ang mas malawak na biblical sexual ethic. Ayon sa kanila, mula Genesis hanggang New Testament, consistent ang pattern ng male-female marriage bilang ideal framework ng sexuality. Kaya para sa conservatives, hindi sapat ang cultural argument upang alisin o baliktarin ang traditional interpretation ng biblical passages. May ilan ding conservative scholars na nagsasabing kahit hindi eksaktong katulad ng modern LGBTQ+ identity ang ancient categories, hindi ibig sabihin nito na walang awareness noon tungkol sa enduring same-sex attraction o relationships. Kaya para sa kanila, hindi dapat agad ipagpalagay na ang Bible ay walang application sa modern discussions. At dito makikita kung bakit napakahalaga ng historical context sa scholarship. Dahil ang debate ay hindi na lamang ano ang sinabi ng
Bible, kundi ano ang ibig sabihin nito sa original audience at paano ito dapat ilapat ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ang parehong verses ay maaaring magbunga ng magkaibang conclusions depende sa approach ng interpreter. May isa pang mahalagang layer dito, ang konsepto ng identity mismo. Sa sinaunang mundo, ang moral discussions ay mas nakatuon madalas sa actions kaysa sa identity categories na gamit natin ngayon. Samantala, sa modern panahon, ang sexuality ay madalas nakikita bilang bahagi ng personal identity at psychological makeup. Kaya para sa ilang scholars, may malaking shift sa paraan ng pag-unawa ng lipunan sa sexuality. At ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng simpleng one-to-one application ng ancient texts sa modern realities. Ngunit para sa maraming traditional, Christians may panganib din sa sobrang pagdepende sa cultural reinterpretation. Dahil kung bawat difficult teaching ay babaguhin batay sa modern culture, saan magtatapos ang authority ng scripture. Kaya para sa kanila, mahalagang manatiling maingat upang hindi maging mas mataas ang cultural trends kaysa sa biblical revelation. Sa kabilang banda naman, para sa affirming Christians, may panganib din sa sobrang literal o ahistorical reading ng Bible. Dahil ayon sa kanila, kapag hindi isinasaalang-alang ang historical context, maaaring ma-misapply ang ancient texts sa paraang nakapipinsala sa totoong tao sa modern panahon. Sa huli, ang cultural context debate ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang Bible interpretation. Dahil ang usapin ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa ng verses, kundi tungkol sa history, language, anthropology, theology, at kung paano inuunawa ng tao ang relasyon ng ancient scripture sa modern human experience. At marahil dito natin nakikita kung bakit walang simpleng sagot sa debate na ito. Dahil habang sinusubukan ng ilan na protektahan ang traditional doctrine, sinusubukan naman ng iba na tiyaking tama at makatarungan ang paraan ng paglalapat ng ancient texts sa modern mundo. Kaya sa dulo, ang tanong ay hindi lamang ano ang sinabi noon sa kundi paano natin ito dapat unawain ngayon ng may katapatan sa kasaysayan, pananampalataya at pagkatao. Sa loob ng maraming siglo, may mga debate na sa loob ng Kristyanismo tungkol sa doctrine, authority at morality. Ngunit sa modern panahon, kakaunti ang mga usaping nagdulot ng kasing lalim na pagkakahati sa mga simbahan gaya ng usapin ng LGBTQ+ at sexuality. Hindi na ito simpleng disagreement lamang sa interpretation ng ilang Bible verses. Sa maraming lugar sa mundo, naging dahilan ito ng paghahati ng denominations, pagkawala ng miyembro, pag-aaway ng mga church leaders at matinding tensyon sa loob mismo ng mga Christian communities. Mahalagang maunawaan na ang conflict na ito ay hindi biglang lumitaw. Sa loob ng mahabang panahon, karamihan sa mainstream Christian traditions, Catholic, Orthodox at Protestant, ay may halos magkakaparehong traditional teachings tungkol sa sexuality at marriage. Ngunit habang nagbabago ang modern society, lalo na noong ika-20 siglo, nagsimulang magbago rin ang mas malawak na cultural understanding tungkol sa gender, identity, at same-sex relationships. Kasabay ng pag-usbong ng LGBTQ+ rights movements, civil rights discussions, at mas malawak na social acceptance, nagsimulang magtanong ang ilang Christians. Kailangan din bang muling pag-isipan ng simbahan ang matagal nitong interpretasyon tungkol sa sexuality? Dito nagsimulang lumitaw ang mas affirming theological approaches sa loob ng ilang Protestant churches. Sa kabilang panig naman, maraming Christians ang nakaramdam ng matinding pag-aalala. Para sa kanila, hindi ito simpleng issue ng pagiging mas loving o mas modern. Ang nakikita nila ay mas malalim na panganib. Kung babaguhin ng simbahan ang matagal ng biblical sexual ethics dahil sa cultural pressure, saan titigil ang pagbabago? Para sa traditional believers, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa LGBTQ+. Ito ay tungkol sa authority ng scripture mismo. Dahil dito, unti-unting naging malaking fault line ang issue sa loob ng Christianity. May ilang denominations na nagpasiyang maging mas affirming, pinapayagan ng same-sex marriage, LGBTQ+ clergy, at mas inclusive church policies. Ngunit may iba namang nanatiling matatag sa traditional doctrine.
naniniwalang hindi maaaring baguhin ang biblical teaching kahit nagbabago ang kultura. Sa ilang pagkakataon, hindi ito natapos sa simpleng disagreement lamang. May mga simbahan at buong denominations na literal na nahati dahil sa issue. May mga pastors na umalis. May mga members na lumipat ng church. May mga Christian universities at ministries na naharap sa matinding pressure tungkol sa kanilang official stance. Sa social media naman, naging sentro ito ng endless debates, cancel culture, at public criticism mula sa magkabilang panig. Isa sa mga dahilan kung bakit napakatindi ng conflict ay dahil parehong panig ay naniniwalang mahalaga ang nakataya para sa affirming Christians. Usapin ito ng dignity, justice, at pagtanggap sa mga taong matagal nang nakaranas ng rejection mula sa religious spaces. Para sa traditional Christians naman, usapin ito ng faithfulness sa scripture at takot na baka unti-unting mawala ang malinaw na moral boundaries ng Christianity. At dito lalong nagiging emosyonal ang debate dahil hindi lamang doctrine ang pinag-uusapan. Mga pamilya, kaibigan, church communities at personal identities ang apektado. May mga magulang at anak na nagkakaroon ng tensyon dahil dito. May mga LGBTQ+ Christians na pakiramdam ay wala silang lugar sa simbahan. May mga traditional believers naman na pakiramdam ay unti-unting tinutulak palabas ang kanilang convictions sa modern culture. Mahalaga ring tandaan na hindi pare-pareho ang approach ng lahat ng churches, even sa loob ng parehong denomination. May ilang communities na mas confrontational. May iba namang sinusubukang pagsamahin ang traditional theology at compassionate pastoral care. Kaya hindi simpleng dalawang kampo lamang ang umiiral. Marami ring nuanced positions sa pagitan. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Ang usaping ito ay naging isa sa pinakamalalaking tests ng modern Christianity dahil hinahamon nito ang simbahan sa pinakamahirap na tanong. Paano mananatiling tapat sa pinaniniwalaang katotohanan habang nabubuhay sa isang mundong mabilis magbago? At paano haharapin ang mga taong may malalim na personal stake sa issue ng hindi nawawala ang compassion o conviction? Sa huli, ang dahilan kung bakit naging major church conflict ito ay dahil ang debate ay hindi lamang tungkol sa sexuality. Ito ay naging simbolo ng mas malaking banggaan sa pagitan ng tradition at reinterpretation, authority at experience, doctrine at inclusion, history at modern culture. At marahil ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tapos ang usapan. Dahil para sa maraming Christians, ang nakataya rito ay hindi lamang isang issue, kundi ang mismong direksyon ng simbahan sa modern mundo. Pagdating sa usapin ng LGBTQ+, sexuality at Bible interpretation, mahalagang maunawaan na hindi iisa ang pananaw ng modern scholars. Sa katunayan, isa ito sa pinakakomplikado at pinagdedebatihang areas sa biblical studies at theology ngayon. May mga scholars na nananatiling matatag sa traditional interpretation habang may iba namang nagsusulong ng mas affirming readings ng scripture. Ngunit kahit magkakaiba ang kanilang conclusions, may ilang mahalagang observations at developments sa modern scholarship na halos lahat ay kailangang harapin. Una, maraming scholars ang sumasang-ayon na ang modern concept ng LGBTQ+ identity ay hindi eksaktong katulad ng sexual categories sa sinaunang mundo. Sa panahon ng Bible, walang modern framework ng sexual orientation, psychological identity, o same-sex marriage sa parehong anyo ng pagkaunawa natin ngayon. Dahil dito, mahalagang bahagi ng scholarship ang historical at cultural context sa pag-aaral ng mga biblical passages tungkol sa sexuality. Isa ito sa dahilan kung bakit naging sentro ng debate ang interpretation ng ilang Greek at Hebrew terms. Halimbawa, ang mga salitang arsenokoitai at malakoi sa mga sulat ni Pablo ay matagal nang pinag-uusapan ng scholars. Sa ilang translations, isinasalin ito bilang homosexuals o men who practice homosexuality. Ngunit ayon sa ilang linguists at historians, hindi ganun kasimple ang exact meaning ng mga salitang ito. May debate kung tumutukoy ba sila sa exploitation, prostitution, abusive relationships, o mas malawak na sexual immorality. Dahil dito, maraming progressive scholars ang
nagsasabing kailangang maging maingat sa pag-a-apply ng ancient passages sa modern LGBTQ+ relationships. Ayon sa kanila, maaaring ang kinokondena ng Bible ay particular na exploitative o idolatrous practices sa ancient world. Hindi necessarily committed same-sex relationships na may mutual love at consent. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin nito na majority ng scholars ay automatikong affirming sa lahat ng theological conclusions tungkol sa LGBTQ+ relationships. Sa katunayan, maraming respected biblical scholars, kabilang ang ilan sa pinakakilalang experts sa New Testament at theology, ang nananatiling traditional sa kanilang interpretation habang kinikilala pa rin ang complexity ng historical context. Para sa traditional scholars, kahit may nuances sa language at culture, nananatili raw ang kabuuang biblical pattern tungkol sa sexuality. Ayon sa kanila, mula Genesis hanggang New Testament, consistent ang framework ng male-female marriage bilang ideal design. Kaya para sa kanila, hindi sapat ang linguistic uncertainty upang baligtarin ang matagal ng Christian sexual ethics. Sa kabilang panig naman, may mga affirming theologians na nagsasabing ang core trajectory ng gospel ay papunta sa mas malawak na inclusion, dignity at re-evaluation ng ilang dating assumptions. Madalas nilang ikumpara ito sa ibang historical debates sa Christianity, gaya ng slavery o role ng kababaihan, kung saan nagbago rin ang interpretasyon ng maraming Christians sa paglipas ng panahon. At dito makikita ang isa sa pinakamahalagang realities sa modern scholarship. Hindi lamang text ang pinag-uusapan, kundi methodology. Paano ba dapat basahin ang Bible? Literal ba? Historical, critical, contextual, theological? Ang sagot ng isang scholar sa mga tanong na ito ay madalas malaki ang epekto sa magiging conclusion niya tungkol sa sexuality. May isa pang mahalagang distinction sa scholarship: descriptive versus prescriptive reading. Kayang ilarawan ng historical scholarship kung paano naintindihan ng ancient communities ang sexuality at morality. Ngunit ibang usapan na kapag tinatanong kung paano ito dapat i-apply sa modern ethical life. Dito pumapasok ang theology, philosophy at worldview ng interpreter. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng scholars ay theologians at hindi lahat ng theologians ay pare-pareho ng religious commitments. May secular scholars na purely historical ang approach. May Christian scholars na deeply committed sa traditional doctrine. May iba namang affirming Christians na naniniwalang compatible ang LGBTQ+ relationships at faithful discipleship. Kaya, kapag sinabing scholarly consensus, kailangang maging maingat dahil maraming layer at nuance sa loob ng academic world. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw sa majority of modern scholars. Ang usapin ng sexuality sa Bible ay mas komplikado kaysa sa simpleng quote wars sa social media. Hindi ito madaling resolbahin sa isang verse o mabilis na slogan lamang. Kasama rito ang history, language, translation, anthropology, theology, at ang pagbabago ng human understanding tungkol sa identity at relationships. Sa huli, ang modern scholarship ay hindi nagbibigay ng iisang simpleng sagot na tatanggapin ng lahat. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kalalim at kaseryoso ang debate. Dahil sa likod ng bawat interpretation ay may mas malaking tanong tungkol sa authority ng scripture, development ng doctrine, at kung paano dapat harapin ng modern Christians ang isang mundong malaki na ang ipinagbago mula sa panahon ng Bible. And marahil dito natin nakikita kung bakit hanggang ngayon nananatiling buhay at emosyonal ang usaping ito. Dahil hindi lamang ito tungkol sa ancient texts, kundi tungkol sa kung paano inuunawa ng tao ang katotohanan, pananampalataya, at pagkatao sa modern mundo. Sa dulo ng pag-aaral na ito, malinaw na ang usapin ng LGBTQ+ at Christianity ay hindi simpleng debate lamang tungkol sa isang verse o isang moral issue. Ito ay isa sa pinakamahirap at pinaka-emosyonal na usapin sa modern pananampalataya dahil sa gitna nito ay hindi lamang doctrine ang nakataya, kundi mga totoong tao, totoong buhay at totoong paghahanap sa Diyos. Sa isang panig, may mga Christians na naniniwalang ang pagiging tapat kay Jesus ay nangangahulugang pananatili sa traditional biblical sexual ethics. Para sa kanila, hindi maaaring baguhin ang matagal ng interpretasyon ng simbahan dahil lamang sa cultural shifts,
o modern social pressure. Naniniwala silang ang pag-ibig ay hindi hiwalay sa katotohanan at ang tunay na compassion ay hindi nangangahulugang automatikong affirmation ng lahat ng behavior o lifestyle. Sa pananaw na ito, mahalaga ang repentance, holiness, at faithfulness sa itinuturing nilang malinaw na biblical framework. Ngunit sa kabilang panig, may mga Christians naman na naniniwalang kailangang muling pag-isipan ang paraan ng pag-intindi sa mga biblical passages tungkol sa sexuality. Para sa kanila, mahalagang tingnan ang historical context, translation debates, at ang paraan ng pakikitungo ni Jesus sa mga marginalized at rejected ng lipunan. Naniniwala silang ang sentro ng gospel ay pag-ibig, dignidad, at inclusion, at na maaaring may mga dating interpretations na kailangang muling suriin sa liwanag ng mas malalim na understanding ng human identity at relationships. At dito, lumalabas ang pinakamahirap na bahagi ng debate. Parehong panig ay naniniwalang sila ay nagsisikap maging tapat kay Jesus. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng slogans, mabilis na condemnations, o shallow social media arguments. Dahil sa totoong buhay, ang usaping ito ay hindi abstract theology lamang. May mga LGBTQ+ individuals na naghahanap ng lugar sa loob ng pananampalataya nang hindi pakiramdam na sila ay tinatanggihan. May mga traditional believers naman na natatakot na baka mawala ang authority ng Scripture kung babaguhin ang matagal ng Christian teachings. At sa gitna ng dalawang ito, maraming ordinaryong Christians ang nalilito kung paano pagsasamahin ang conviction at compassion. Marahil isa sa pinakamahalagang bagay na makikita natin sa buhay ni Jesus ay ito. Marunong siyang magsabi ng katotohanan nang hindi nawawala ang pagkatao ng kausap niya. Hindi siya natatakot magsalita tungkol sa kasalanan, ngunit hindi rin siya naging malamig o mapang-api sa mga taong itinuturing na makasalanan ng lipunan. Lumalapit siya sa tao, nakikinig siya, kumakain kasama nila. Pinapakita niya ang dignity kahit sa mga taong hinuhusgahan ng iba. At marahil ito rin ang pinakamalaking hamon sa modern Christianity. Hindi lamang kung paano manalo sa debate, kundi kung paano maging tapat sa katotohanan habang tunay na nagpapakita ng pag-ibig at pagkatao. Dahil madaling magsalita tungkol sa truth ng walang empathy, ngunit posible ring magsalita tungkol sa love ng walang malinaw na moral conviction. Ang tunay na hamon ay kung paano pagsasamahin ang dalawa nang hindi nawawala ang isa. Mahalaga ring kilalanin na hindi lahat ng tao ay darating sa parehong konklusyon tungkol sa usaping ito. Kahit sa scholars, pastors at churches, patuloy ang debate. Ngunit marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang sino ang tama, kundi paano tayo makikipag-usap tungkol dito bilang tao? Paano haharapin ng Christians ang mga taong may ibang karanasan ng may humility at hindi agad galit? Paano magkakaroon ng seryosong pag-aaral ng Scripture nang hindi ginagamit ang Bible bilang sandata upang manakit? At paano maiiwasang maging simpleng culture war ang isang usaping napakalalim at napaka-personal para sa maraming tao? Sa huli, ang usaping ito ay sumasalamin sa isa sa pinakamahirap na tensions sa modern faith. Paano magiging matatag sa pinaniniwalaan habang nananatiling makatao sa pakikitungo sa kapwa? At marahil dito nagsisimula ang tunay na maturity sa pananampalataya. Kapag natutunan ng tao na hindi sapat ang simpleng outrage, slogans, o online arguments. Dahil sa dulo, ang tanong ay hindi lamang tungkol sa sexuality. Ito ay tungkol sa kung paano haharapin ng tao ang katotohanan, pananampalataya, at pag-ibig sa isang mundong puno ng sugat, pagbabago, at paghahanap ng kahulugan. Ito ang historya, kung saan ang kasaysayan, pananampalataya, at katotohanan ay masusing sinusuri. Kung gusto mo pa ng mas malalim na Bible analysis at historical debates tulad nito, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel.